Hmm. Ganda. Tapos tulog ka. Video to ba yun? Makakatulong din kasi si Rizal. Ayan. Hi. So, kakauwi lang namin. Galing kami ng salon. Ah, paano ba mag-start? Eto, 26 years old ako. Tapos, na-diagnose ako nung una ng OCD and depression. Nakailang doktor na ako. Una sa center ako. Kaya lang, once lang nangyari yung pag-consult ko doon kasi laging wala yung doktor. Kaya, nag-stop ako. Tapos, yung next naman na nag-try ako is nung June, itong 2025 sa UST. Ayan, nakakuha ko ng psychiatrist ko doon for 3 months. Tapos, bigla ako nag-stop ng gamot gawa ng financial. Ayan, hindi ko afford yung therapy and yung mga meds na napakamamahal. So, nag-stop ako. Tapos, after kung mag-stop, nakaramdam ako ng mga parang withdrawal, ganyan. Bigla akong may hilo, nasusuka, irritable ako. Tapos, ay, parang bigla akong babagsak, tapos biglang ang tawag doon, biglang kikirot yung ulo ko, gano'n. So, baka sakali akong magpa-consult ulit sa panibagong doktor naman sa UST din, psychiatrist din siya. Niresetahan niya ako ng dati kong gamot, kaya lang, hindi na siya tumatalab. So, dapat babalik ako, may follow-up ako dun sa doktor na yun. Kaya lang naisip ko, para bawas gastusin, since may charity dun sa OPD sa UST, nag-try ako magpa-check up doon, nagpa-consult ako. Mas okay yung doktor dun sa OPD nila kasi talagang titignan nila kung saan nanggagaling yung problema, ganyan. Hindi lang basta bigay lang ng bigay ng gamot. Tapos, niresetahan ako ng ibang gamot na naman. Tapos, nag-follow up ako, ibang doktor na naman, babae naman yung doktor ko, pero sa OPD pa rin yun sa charity. Tapos, iniba ulit yung gamot ko. Nagtitake ako, binigyan ako ng gamot na dalawang klaseng gamot yun, sa pagtulog ko, at saka sa mood ko. Pampaganda raw ng mood, ganyan. Na-diagnose naman din ako ng OCD rin, tapos, tawag ito, bipolar, and, tawag ito, postpartum depression. Ayan. Tapos, may follow-up ako, sabi ko, tagalan na lang nila yung pagbalik ko kasi hirap pumila. Yun lang ang kalaban dun. Libre siya. Ay, hindi naman siya libre. May bayad ng 100 pesos pag follow-up mo na. Sa una, pag bago ka lang dun, magbabayad ka ng 300 sa card. Tapos, pag sunod na check-up mo is 100 na lang sa psychiatrist. Ayun, sabi ko, habaan na lang yung follow-up ko. So, babalik ako ng 2 months sa December 5, 2025. Ayun. Bali, niresetahan naman ako nitong huling doktor ko ng fluoxetine, tsaka Shapin. Ayun. Isang tablet ko lang siya iniinom tuwing gabi pag matutulog na ako. Ayun. Tapos, ang effect niya sa akin,
kahit nagising na ako na medyo mahaba ang tulog ko, sobrang antok pa rin ako paggising. Kaya pagkagising ko, after mag-lunch, hindi ko talaga kayang gising lang. Matutulog ulit ako. Kaya hindi ko masyado naalagaan yung anak ko. I mean, naalagaan naman, pero yung totaling makikipaglaro pa ako, hindi ko na magawa kasi nga sobrang antok. Ayun. Tapos, ayan, ngayon, kakauwi lang namin galing salon, nagpagupit ako, tapos naglaro itong anak ko. Tsaka yung kasama ko yung best friend ko. Ayan. Tapos, ito naman, may notebook ako ditong maliit. Ayan, nilalagay ko lang yung mga consultation ko, yung mga medicine na binigay sa akin. Tapos, sinusulat ko yung follow-up, tsaka yung, kunwari, ngayon, araw na to, nag-anxiety ako, nag-panic attack. Sinusulat ko siya para namomonitor ko rin kung gaano ako kadalas atakin ng panic attack ko. Ganyan. Tsaka yung mga overthink, nag-overthink ako. Ayan. Sa OCD, siguro kaya na ano sa akin yung gano'n, na-diagnose ako ng gano'n. Kasi yun nga, syempre, alam nila yung mga kwento ko, nagkikwento ko lahat. As in lahat, sinasabi ko sa doktor. Like, pag may nakupo ako sa chair, sapo lang to ha. Pero nangyari na siya. Ayan. Yung ano lang pinaka-ano yung sabihin ko. Nakupo ako sa chair, may table dyan. If yung table medyo nakaganyan, hindi siya totally nakaharap sa akin. Tititigan ko mabuti yung table na parang, parang di alam mo yun, hindi ako maka-focus or hindi ako mapirme. So, ang gagawin ko, iusok ko siya para gumuna siya sa akin, ganyan. Tapos, minsan, pag sa CR ako, may mga nakatabi lang na konti na gamit sa CR. Aayusin ko siya. Tapos, pag nag-ayos na ako na isang ayos, lahat na ayusin ko. Ayun. Kaya minsan sinasabi sa akin ng asawa ko, nag-chest na naman daw ako kasi halos araw-araw, iniiba ko yung mga pwesto na mga bagay-bagay, mga gamit. Ayun. Di ako magpakali pag di ko ito naayos, pag di ko ito nagawa. Kunwaring talikuran ko man or di ko gawin. Pag umakyat ako, iisipin ko siya nang iisipin na, wait lang, may kalat dito. So, hindi ako mare-relax. So, kahit talikuran ko siya, maya-maya, bababayin ko din siya, gagawin ko, lilinisin ko. So, ngayon, ano oras na ba? Mga 8 na yata, 8 p.m. Ayan. Ate ko lang nag-ano sa akin na mag-try ako mag-video or mag-vlog. Ayan. So, nag-try nga. Ayan, tinry ko pagka-uwi. About sa ganito, sa sitwasyon ko. Actually now, naiiyak ako, hindi ko alam bakit. Hindi ko alam kung dahil wala ba akong kausap or nalulungkot lang ako, hindi ko alam. Tapos ayun. So ngayon, hindi ko alam paano i-edit tong video na to. And hindi ko na alam kung ano pa yung i-share ko na about sa akin, ganun. Siyempre, pag share ko lahat, parang hindi pa ako ganun kaano. Ngayon pa lang ako nag-try mag-video. Hindi ko alam anong next na i-vlog ko or i-video ko about dito sa ano ko. Ayun, ang hirap. Kasi ang hirap din kaya mag-share sa iba. Kahit sabihin mo kamag-anak mo, kaibigan mo, asawa mo. Ganun. Ang hirap mag-share kasi minsan, alam mo sa sobrang pag-iisip mo, nadadaan sa isip mo na baka isipin na baliw ka, parang tanga, ganyan. Ayun. Ngayon, eto, kaya galing kami ng mall, hindi ako mapakali sa bahay. Parang nalulungkot ako na kinakabahan na hindi ko maintindihan yung sarili ko na dapat may gawin ako, ganun. Hindi ko naman alam kung ano yung dapat kong gawin. Basta ang hirap i-explain. Ayun. Tapos may araw na malakas akong kumain, may araw na wala akong gana, may araw na bili ako ng bili ng kahit hindi naman totally na dapat kailangan na tong araw na to, bibilin ko pa rin siya, hindi ako mapakali. Ganun. Ayun. Hindi ko alam kung gaano karaming tao yun nakaka-experience din na nararamdaman. Ayun.
siguro mag-try ulit ako mag-video pag na-edit ko na to. Tapos, isi-share ko yung ibang kwento ko. Kaya, kung bakit ako na diagnose sa mga ganito or bakit ako nag-try magpa-therapy. Ayun. Sana maging okay na ako. Sana maging okay ako. Yun lang. Bye!